Good morning, Baguio. Pauwi na kami ngayon. Parang nasa Japan lang. Pati yung klima, Japan na Japan. Niligto pa ko ng aking. Mabasa pa siya. Di ba tapos? Pero hindi ako Niligto pa kami ng ano. Dami. Madaming bawang. Guys, ito yung wardrobe. Mga sinuot ko. Dami namin pagkain, parang ano na oh. Okay na yan pala yan. Meron kami ang palaya, corned beef, nilaga. Hi guys, pabalik na kami. Kuya ka lang mag-apir tayong ganito kasi di ba dito tayo sa... Ang dami Yung sa namin loob, dala. Sa labas hindi? Punta namin dito, kakaunti lang dala namin. Ngayon, ang dito sa dami may- na. Dito sa loob ng bahay hindi? Naganto na tayo. Dito? Oo. O, tapos na rin tayo doon sa labas. Babuks. Alis na kami. Yung wala kaming dala ng masyado papunta dito. Tapos pabalik. Ang dami na. So yun na guys, alas 11:30 nga kami lumabas nga ng unit kasi yung check-out talaga namin alas 12 ng tanghali. Medyo nahirapan nga kaming mag-book ng bus pabalik nga ng Manila dun sa sasakto nga sa time nga ng check-out nga namin. Pero nakakita naman kami, yun nga lang sa Cubao kami bababa, hindi sa Pasay. Karamihan kasi ng Pasay na biyahe, aabutin pa nga ng gabi. Ayaw na din kasi namin talaga mag-antayin nga ng ganong katagal kaya sa Cubao na lang kami bababa at yun talaga yung swak na swak sa time nga ng check-out nga namin. Pagdating nga namin dito sa terminal ng Victory Liner, nag-antay lang din kami dito ng 1 hour. Kasi ang biyahe nga namin alauna. Magpapalit nga sana kami ng bus na first class. Kaya lang pagdating nga dito hindi na nga pwede kasi nga nabook na daw. At binigyan na rin kasi kami ng ticket. Pag-akyat nga dito sa bus, mga 15 minutes lang din kami nag-antay. Then after nga nun, umalis din kaagad. Kasi karamihan naman ang mga nakasakay dito, puro mga nakabooking. So hindi ko lang alam kung nagtatanggap nga sila ng walk-in. Syempre siguro meron din kaya lang ibang pila nga yun. So yun nga, hindi pa nga umaalis nga yung bus. Kain na nga kami ng kain kasi ang dami talaga namin tirang pagkain. Pati din nga yung mga snacks na dapat sana kakainin namin pag manonood kami ng TV. So yun di nga namin nakain. Kahit nga yung mga nilutong ulam, inubos din namin yun. May tira lang din na konti dun sa manok. Dinala na lang ni Reggie para sa mga alaga niyang aso at pusa. So yun talagang iniwan naming malinis nga yung unit. So yun nga, dire-diretso naman yung biyahe nga namin. Nag-stop over lang din kami pagdating nga ng alas 4. Then bumaba nga si Reggie kasi nga nag-CR nga sila. Then bumili na rin nga sila ng mamimerienda nga namin. Hey guys, stop over. Ito yata yung humming. Hindi, ganyan talaga. Ayun talaga ham inches, walang gulay. Ah, Estudyante, ma'am? For doing. mga 5:30 naman kami nakarating nga ng Cubao. So pagbaba nga namin dito, nag-aantay nga yung kaibigan ni Reggie. Actually, isa nga siya sa nagtatrabaho nga sa factory nga ng pabango nga nila Reggie. Actually, hindi na nga kami nag-antay ng matagal nga dito kasi mas nauna nga siyang makarating nga dito sa Cubao para antayin nga kami. Habang nasa biyahe na nga kami, wala naman kaming ginawa kundi tumawa kasi nga medyo kalog din yung kaibigan ni G plus Silo. Silo, kalog din kasi siya kaya nag-match din talaga yung humor nila. Nauuhaw kasi ako. Ito na. 7-Eleven. Mineral ba? Hindi talaga no? Pantay-pantay eh. Ang pangalan ko nga po, Lucifer eh. Diba? Anong bago na? Ito yung pangalan ng kotse niya, si Lucy. Si Lucifer yung Si Lucy. Man eh, nagbalak mo ba kayong bulagin? Oo. Naninilaw ka na. Lucifer po talaga ang pangalan. So 7:30 na nga nasa shop na nga ako at si Gerald na yung bantay. So yun guys, nandito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless.